Ay, makmak. Hindi, Nyulo, in fairness naman sa'yo, di ba? Kasi to si Takero minsan ano to parang kasi ako rin Hindi ganito kasi marami. Kaya mo na malinaw yung camera, kitang-kita eh. Kaya Oo nga. Hindi kasi insan. Marami akong kilalang mga INC talaga na hindi naman DDS dati. Pero simula nga nung nagrari-rally sila, naging DDS na ngayon. Marami ako, essentially may mga vlogger ako sinusundan talaga na tungkol sa business. Tapos nung nalaman ko INC pala, naging DDS. Kaya stereotype, no? Parang ganun yung nangyari ngayon eh. Pero tingin ko hindi naman din talaga lahat. Hindi naman din talaga lahat. Yun. INC, DDS, di ba? Pero si Nyolo. pero si RRTV Vlogs yan, kaibigan natin, kaibigan ni Kayla. INC din pala yun, pero hindi siya DDS. Maraming INC nanonood sa akin dito. Marami akong followers na mga ka-senior ko, na mga INC ba. Yung iba nga dito, ang dami dito mga Pero hindi sila DDS. Hindi sila DDS. Ayaw nila nung kay Marcoleta o ayaw din nila kay Marcoleta. Yun. Kagaya nung kapitbahay ko na sinasabi ko ho, mga kababayan, na nakikita ko ipinopost niya si Marcoleta. Hindi in a good way. Hindi, ayaw niya din kay Marcoleta. Parang si Nyulo, ayaw niya kay Marcoleta. yan eh. Diba? So, ibig sabihin nga, may kanya-kanyang pananaw pa rin eh. May kanya-kanyang Kaya hindi ako naniniwala na yun sinasabi nila na kulto. Kasi kung kulto yan, wala nang katulad ng mga nandito at wala nang katulad ni Nyulo. Kasi sa akin naman magkaroon tayo ng respeto sa paniniwala. Kasi ibang usapin yung paniniwala sa ating sinamahang organisasyon o relihiyon. Kasi ganun din naman eh. 'Di ba? Tayo rin meron tayong paniniwala. Gusto rin natin na tayo ay irespeto Nila the way ng paniniwala natin at pananampalataya. Boss. Kapag pag-uusapan na natin ang pananampalataya, paniniwala. Sabi ni Kit Kat, sinungaling kasi si Marcoleta. Kasi ang mga INC galit sa sinungaling. At saka ako naniniwala ako, lalo na yung mga miyembro po, no, na mas more on focus po sila sa pananampalataya. Hindi yun talagang more on political. Tingnan niyo po itong mga recent, itong mga patawag, ito yung mga patawag or paanyaya nila doon sa mga kapwa nila. Ilan na lang po ang dumalo? 5,000 na lang po, mga kababayan, versus doon sa mga nauna. No? Sa mga naunang pagpapaanyaya o paanyaya nila, mga bossing, umaabot pa 800,000, 900,000. Nung sinasabi nilang, ito ay para sa kapayapaan, ang rally na ito ay isinusulong ang kapayapaan o peace. Tapos siguro nakita niya si Marcoleta, sila Robin Padilla nandoon sa Gedli, sila Bongo. Tapos yung hindi ko alam kung pang ilan na the big one nila. Yung pang ilang the big one. Yung si Amy Marcos nagsalita na si Bongbong Marcos daw na ating presidente ay gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Yun po yung huling naging madami sila o madaming pumunta po doon sa rally nila. After nun, eto na. Yung sa EDSA, 5,000 hanggang 11,000 lang po ang dumalo. Maaari na yung iba na-realize nila na more on political na itong sinasamahan natin. Ang tanging gusto lang natin ay pananampalataya, di ba? Ganun yung karamihan ng miyembro dyan. Kung sino ang Diyos, kung sino ang ikalawa, kung sino ang kung ano pa man, malalim yan. Hindi dapat yan para sa akin wala akong panahon at hindi ako kailanman makikipagdebate o iaangat ko yung paniniwala ko dahil akin na lang yun. No. Okay. Boss Mike. Balik na tayo kay Mima Alicia. Sabi ni Music Story, Mark Ramos, asawa ng anak kong babae, INC, naging asawa kaya nakapasok ako sa simbahan ng INC, doon kinasal. Okay po. May process na ba ako? Meron na. Yan. Nandiyan na din si Macmac Pablo. Ulitin ko
pagbibisitahin nyo po yung mga channel na Macmac Pablo, Takeru Miyamoto, Siniolo, tsaka si Boss Mike Cervera, no? Kung gusto nyo mapanood ng kabuuan itong binibigyan natin na reaksyon doon po sa channel ni Boss Mike Cervera. Game. Gusto ko lang paliwanagan si Take kasi yung pumasok ako, yun yung Nako, combo pala si Takeru Miyamoto dito. Ano po, si Niolo, INC, si Boss Mike, pinaliwanagan. Tapos, si Macmac Pablo. Ma'am Jade, paano ko po sabasahin yan? Isa-isahin ko po, Jade, Lebanon, Bonhen. No, yan. Sana po tama. Hopefully, ma-impeach na si Sara at mawala sa power ang mga Duterte para umayos na ang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong super sticker, madam. Yun naman po, actually, yun yung sinusulong nating lahat dito, mga kababayan, dahil naniniwala ho tayo na yung mga ebidensyang nakikita natin ay sapat po, mga bossing, no? Ay sapat po doon sa na ma-impeach ang Vice Presidente. nabanggit niya. Eto, meron akong kamag-anak na INC sa Bulacan, sa Santa Maria. Ayun, syempre, tinanong ko. Ito tinanong ko to nung hindi lang netong sa EDSA. Yung meron sila sa Luneta, yung marami talaga sila. Diba? Yung napuno nila yung buong Luneta sa dami. Grandstand yata yun eh. Umabot sila ng 800,000. At ang balita doon ay si Vice Presidente Sara Duterte ay nagbarong na. No, nagsuot na siya ng barong dahil nga expect nila pagkasabi ni Amy ng bangag daw yung kanyang kapatid ay mawawala na ng tiwala yung mamamayang Pilipino. Kaso wala ho. Pinagsuot lang nila ng barong. Mga nakaputi, di ba? Tinanong ko. Sabi ko, pwede ka naman di pumunta dyan eh kung hindi mo gugustuhin eh, kung ayaw mo talaga eh. Kasi galing siya trabaho, kailangan niyang pumunta doon dahil parang order, parang kailangan daw. Kasi sa GC namin eh, yung sinagot ko siya, pwede ka naman hindi pumunta dyan kung ayaw mo naman. Usog lang natin ha, medyo usapang INC eh. Para mapunta tayo doon kay Mima Alisa. Hindi pwedeng makialam sa relihiyon. Oo. Okay, usog natin. Yan. Pakialaman. Diba? Huwag na pakialaman yan. Kahit ano pa, kahit ibang John Rex Vlog, shoutout sa inyo at Christina Hular. Di dapat makisawsaw ang INC. Game, inusog ko iba na sa paniniwala natin. Pero pag yung religion, nangalam sa politika, siguro naman pwede natin sila pakialaman doon sa politika nila. Tama naman siguro, pero Usog ko. Para makapuntos ka naman, baka sabihin mo wala kang puntos eh. Totoo po yun kasi kami po dito, hindi po kami ginawa ni Boss Mike, sabi niya sa amin, hindi ko kailangan na magaling dito kasi mahihirapan kitang i-manage, magaling ka na eh. Ang gusto ko, totoo, silang dating, kailangan nilang may itsura na mag-aangat sa grupo. Yun lang yun. Ano daw, kailangan ng itsura na mag-aangat sa grupo. Baka kaya nila ako iniimbitahan kanina. Ang kapal na mukha. Ano? Kaya pala, pinapaakyat ako kanina. Hindi pala ang dahilan. Gagamitin pala. Joke lang ho, mga kababayan. Diyos ko. Di hamak na mas magagandang lalaki sa atin yung mga iyan. Mataplay pa kayo nun eh. Mataplay pa sila ngayon. Talagang... Para sinabi mo, pangit kami lahat Hindi naman, tol. Parang ako mag-aangat. Di ba? Yun lang yun ako. Sabi mga vlogger na nag-ano, tol, ay boss, iba yung ano. Gusto naman na. hindi naman tayo grupo. Kung totoo sa grupo ba tayo? Parang Hindi naman. Barkada lang tayo. Kayo talaga. kumbaga yung chemistry ba nagsama-sama nagkataon lang. Again, Mali ba namin makakasundo namin to si Macmac? Diba? Away natin dati yan. kung maalala nyo po, bigyan ko kayo ng history dito kay Takeru at kay Boss Mike. Dati hindi pa ako nagbablog, mga kababayan. Isa ako sa kagaya ninyo na nakikinig kay Boss Mike Cervera, kay Takeru Miyamoto. Tapos, nasa
side naman po ng kabila, nasa side ni Norman Mangusin, yun pong si Macmac Pablo. Talagang matindihan po yung mga ano niyan. Resbakan yung mga yan sa kanilang mga vlog po, mga kababayan. Kaya yun yung sinasabi nila, hindi nila may isip na makakasundo si Macmac. Ayun. Pero one enemy ko dati si Takero, inamo ko pa sa tuka niya. Buti hindi lumaban. Puta rin na, kaya pala ako itiklop sa pito nito. Ang laki. Oh, Mima. So halo-halo na yan. Lalaki, babae, ganon. Oh. Bali, insan pala, Siyam, kasi kasama yung gunman. Hindi, Okay. Ito na. No? Hindi kasi gusto ko kapag kayong naka-vlog tayo is talagang yung more on, yun lang pinag-uusap. Ras, di ba? Kasi kung for the views tayo, di ba? Talagang, ako. So, ayun na nga, balikan natin itong breaking news natin, balikan natin. Kasi nga, Mas mo muna yung boss, kasi may lumalabas eh. Isabihin mo na yung totoong utang sa ni Mima kasi baka nilalabas na bayaran si Tapos, Mima. meron pa casino nga. May nakita pa akong comment tungkol daw sa casino. So, mali yun. Hindi tungkol sa casino yun, ha? Ito, makinig ko kayo. Para sa akin lang ito, parang ano ba? Masasabing Yung basa mo lang sa opinion nangyari. yung tingin ko lang. Oh. Hindi tiyak. Kundi ito ay haka-haka lang na pananaw. Ano po? Ang basa ko dyan, si Mima, mukhang ito sabi nga sa balita, na ng sindikato, ang dami nahuli. 7 ho yung nahuli sa mga bagong dating. 7 na ho yung nahuli na di umano ay kasama doon sa 7 yung mga mastermind. Oh, wow. Maganda yan, ha? 7 yung bakit mabilis yung biglang nagkaroon ng 7, mga kababayan? Hindi ko pa naririnig kung ano ang dahilan, pero ang tingin ko po dyan, nung naaresto yung dalawa, syempre, imbestigahan na, alamin, anuhin yan, tatanungin niya, sino pa yung mga ninyo, sino pa yung mga kasamahan ninyo, no? Kasama na din po sa mga pagtatanong dyan, bakit nyo ginawa yun? Yan, kaya, mabilis po. Ito, si ano. Kung willing magturo talaga, siguro iniisip, ganun kami lang ang nandirito. O sige, damay din kayo. Dahil kasama naman kayo. O, ituro na namin kayo, di ba? Sabi ni John Rex Vlog, pero okay lang siya ngayon. Ano yun? Binabanatan ng mga Duterte. Si Mima, alam niyo naman yung mga yan. Hindi makapuntos kasi kay Mima Alicia, yang mga DDS nung nabubuhay pa si Mima Alicia. Ibang mambardagol yun.